Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon. Ang pagtatalo tungkol sa paghahalas at kung paano ito nalunasan. Pagkatapos po ng unang paglalakbay, misyonero ni na Apostol Pablo at Bernabe upang ipangaral ang mga salita ng Diyos at patibayin ang pananampalataya ng mga kapatid sa iba't ibang dako ng mga hintil, nagbalik sila sa Antioquia ng Syria. Tinipon nilang mga kapatid sa iglesia roon at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong nagbukas siya ng pagkakataon sa mga hintil upang ang mga ito'y sumampalataya rin. Matagal silang nanatili roon kasama ang mga alagad. Dumako tayo sa unang bilang, mga kapatid. Samantalang sina Pablo at Bernabe ay nasa Antioquia kasama ng mga kapatid, sino ang nagsilusong doon mula sa Hudiya at ano ang kanilang ginawa? Basahin natin ang sagot. Ilang taong dumating doon na nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo ay mga halas, ayon sa kaugalian ni Moises, ay hindi kayo mga liligtas. Ang paghahalas po ang tanda ng tipan ng Diyos kay Abraham at sa buong kalahian niya, ang lahing Israel o ang mga Hudyo. Sa pangalawang bilang, anong ginawa ni na Pablo at Bernabe dahil hindi sila sang-ayon sa pagtuturong iyon ng mga taong nagmula sa Judea? Ang sagot, mahigpit nila iyong tinutulan at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Sa kasunod na bilang, mga kapatid, ano ang napagpasyahan ng mga kapatid sa Antioquia upang malunasan ang suliranin na bumangon? Ang sagot, ipinasyan nila na si Pablo at Bernabe at ang ilang kasama ay magsiahon sa Jerusalem upang isangguni sa mga apostol at sa mga matanda sa iglesia ang suliraning ito. Kaya inihatid sila Pablo at Bernabe ng mga kapatid sa kanilang paglalakbay. Sa kanilang pagdaan sa Phoenicia at Samaria, iniulat nila ang pagbabalik loob ng mga hintil na nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. Sa ikaapat na bilang, mga kapatid, anong nangyari nang makarating na sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilang mga kapatid na kasama nila mula sa Antioquia? Ang sagot, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga matanda at ng buong iglesia. Isinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Fariseo at kanilang sinabi, kailangang halasin at utusang tumupad ng kautusan ni Moises ang mga hintil na sumasampalataya. Kaya nagpulong po ang mga apostol at ang mga matanda sa iglesia upang pag-aralang mabuti ang suliraning bumangon. Nagkaroon ng maraming pagtatalo sa panahon ng pagpupulong. Sa kasunod na bilang, anong ginawa ni Apostol Pedro nang magkaroon ng maraming pagtatalo sa panahon ng pagpupulong? Ang sagot, tumayo siya at nagsabing, hinirang ako ng Diyos mula sa inyo upang sa pamamagitan ng aking pangangaral ay mapakinggan ng mga hintil ang mabuting balita at sila'y sumampalataya.
At ang Diyos na nakaalam ng puso ng tao ay nagpatunay sa kanila ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo tulad ng nangyari sa atin. Walang pagtatangi na ginawa ang Diyos sa atin at sa kanila. Sa halip, nilinis din niya ang kanilang mga puso nang sila'y sumampalataya. Kaya ngayon, bakit ninyo sinusubok ang Diyos at iniaatang sa mga alagad ang mga pasaning kahit tayo o ang ating mga ninuno ay hindi na kayang pasanin? Sumasampalataya na tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayon din sila. Sa kasunod na bilang, ano nangyari pagkatapos magsalita ni Apostol Pedro? Ang sagot, tumahimik ang buong kapulungan. Sa ikapitong bilang, sino pang nagsalita upang magbigay ng patotoo tungkol sa kagandahang loob ng Diyos sa mga hintil? Ang sagot, sina Pablo at Bernabe na nagsalaysay tungkol sa mga himala at kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Dumako tayo sa ikawalong bilang, mga kapatid. Pagkatapos magsalita ni na Pablo at Bernabe, sinong tumindig at anong kanyang sinabi? Ang sagot, si Santiago, na nagsabing, mga kapatid, makinig kayo sa akin. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon Pedro kung paano unang ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga hintil, mula sa kanila ay may mga mapabilang sa kanyang bayan. Ito ay sumasang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta. Sa ikasyam na bilang, aling pahayag ng mga propeta ang tinutukoy ni Apostol Santiago? Ang sagot, basahin po natin. Ang salita ng Diyos na isinulat ni Propeta Amos na nagsasabing, pagkatapos nito'y babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na kaharian ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon ay hanapin ng ibang mga tao ng lahat ng mga hintil na tinawag ko upang maging akin. Sa kasunod na bilang, pagkatapos na salitain ni Apostol Santiago ang mga bagay na ito, ano ang ibinigay niyang hatol sa harapan ng buong kapulungan tungkol sa bumangong suliranin sa iglesia? Sabi ni Apostol Santiago, basahin natin, dahil dito ang hatol ko, huwag nating gambalain, yaong sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag silang kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyusan, huwag makikiapid, at huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sa kasunod na bilang, pagkatapos na marinig ang hatol o pasya ni Apostol Santiago na sa panahong yun ay siyang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia, anong ginawa ng mga apostol ng mga matanda pati na ng buong iglesia? Ang sagot, minabuti nila na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni na Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga lalaking iginagalang ng mga kapatid. Ipinadala sa kanila ang sulat at sila ang nagpaliwanag sa mga kapatid ng nilalaman nito. Sa kasunod na bilang, sa kanilang sulat sa mga mananampalatayang hintil, ano ang binigyang linaw ng mga apostol at ng mga matanda sa iglesia tungkol sa mga taong pumaroon sa kanila mula sa Hudiya? Ang sagot, nabalitaan namin
na ginugulo kayo ng ilang kasamahan naming galing dito kahit hindi namin sila inutusan. Nilinaw po ng mga apostol at ng mga matatanda sa iglesia na hindi nila inutusan o hindi nila isinugo ang ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea na nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabing maliban ng mga hintil ay mga halas ayon sa kaugalian ni Moises ay hindi sila maliligtas. Sa kasunod na bilang, anong binigyang diin nila tungkol sa naging pasya sa bumangong suliranin? Ang sagot, sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Na kayo ay magsiilag sa mga bagay na inihain, sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mga mangilag sa mga bagay na ito ay ikabubuti ninyo. Ang hatol o pasya ng mga apostol at ng mga matanda sa iglesia ay hindi lamang nanggaling sa kanilang sarili, kundi ito po ay udyok at may patnubay ng Espiritu Santo. Kaya, ang tunay na pamamahala po na lagay ng Diyos sa iglesia ay may pagpapatibay niya, ay laging pinapatnubayan po ng Espiritu Santo kailan paman at gagawa siya ng pagpapasya para sa kapakanan ng iglesia, hindi po para sa kanyang sariling kapakanan. Anong naging pasya ng mga apostol noon sa patnubay ng Espiritu Santo tungkol sa suliranin na bumangon at ito nga ay ang tungkol sa panghahalas? Na ang mga hintil na sumasampalataya ay huwag nang atangan ng mabigat na pasan. Ibig sabihin, hindi na kailangang sila'y halasin pa ayon sa kautusan o kaugalian sa panahon ni Moises, kundi pinagbilinan na lang sila na magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, sa dugo, sa binigti, at sa pakikiapin. Isinugo po ng mga apostol at matatanda sa iglesia sila Judas at Silas kasama nila Pablo at Bernabe upang dalhin ang sulat sa mga kapatid sa Antioquia. Nang matipunan nila ang kapulungan ay kanilang ibinigay ang sulat. Sa kasunod na bilang, anong naging damdamin ng mga kapatid sa Antioquia pagkabasa nila ng sulat mula sa mga apostol at mga matanda sa iglesia? Ang sagot, sila'y nagalak sa kanilang narinig. Dahil sa ang pamamahala sa iglesia sa panahon ng mga apostol ay may patnubay ng Espiritu Santo ang lahat ng kanilang pagpapasya o pinagtitibay na mga tagubilin ay nagdudulot ng kagalakan sa buong iglesia. Kaya, walang suliranin sa iglesia na hindi nalulutas kung ang pamamahala ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo katulad ng mga apostol. Anumang ipinapasya ng pamamahalang may gabay ng Espiritu Santo ay nagbubunga ng kagalakan, kapayapaan sa pagitan ng magkakapatid sa iglesia. Kung ang iglesia ngayon sa ilalim ng kasalukuyang tagapamahala, ang umiiral na mga problema pangunahin ay pagkakabahagi, pagkakapuotan sa gitna ng magkakapatid, ay hindi malulunasan gayong bumilang na ng maraming taon. Ipinahihiwatig nito na ang kasalukuyang pamunuan nito ay
Walang espiritual na patnubay at inspirasyon mula sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit pinananabikan natin at patuloy na isinasamo sa ating dakilang Diyos na ibalik na niya ang iglesia sa dati nitong kalagayan. Dating kalagayan na nang ito ay pinangungunahan o pinamamahalaan ng mga tunay na tagapamahala na nagmamalasakit sa iglesia. Palibhasa, mga kapatid, mga propeta rin sina Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas ay marami pa silang sinabi na nagpalakas ng loob, nagpatatag sa mga kapatid. Pagkatapos na manatili sa Antioquia sa ilang panahon, sila'y payapang pinabalik ng mga kapatid sa mga nagsugo sa kanila sa Jerusalem. Ngunit, minabuti po ni Silas ang manatili doon. Nanatili sina Pablo at Bernabe sa Antioquia at kasama ng marami pang iba ay nagturo at nangaral ng salita ng Panginoon. Sa kasunod na bilang, makaraan ng ilang araw, ano ang sinabi ni Pablo kay Bernabe na nais niyang gawin nila? Ang sagot, balikan natin at dalawin ng mga kapatid sa bawat lungsod na pinangaralan ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Sumang-ayon si Bernabe, subalit nais niya na kanilang isama si Juan Marcos. Hindi sinang-ayunan niyon ni Pablo sapagkat humiwalay ito noon at mula sa Pamphylia ay hindi na sumama sa kanilang gawain. Sa halip ay bumalik na sa Jerusalem. Mula noon, naghiwalay na sila sa kanilang paglalakbay misyonero. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag patungong Chipre o Cyprus. At pinili naman ni Pablo si Silas at sila'y umalis matapos ipagtagubilin ng mga kapatid sa pag-iingat ng Panginoon. Naglakbay sila patungong Syria at Cilicia at pinatatag ang mga kapatid. Pag-aaralan po natin sa susunod ang pagsama ni Timoteo kina Pablo at Silas at ang pag-uusig na naranasan nila at ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa kanila. Basahin natin muli ang paksa ng ating leksyon, mga kapatid, ang pagtatalo tungkol sa paghahalas at kung paano ito nilunasan. Tumayo po kayo at mananalangin tayo. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng maraming marami sa iyo. Pinakahangad namin, Ama, na ang aming pagsamba ay nagdulot ng kalwalhatian sa iyo. Samantala, patuloy mo pong basbasan ang bawat isa sa amin, pagpalain ang bawat sambahayan, patuloy na makamtan ang mga biyayang kailangan sa araw-araw ng aming pamumuhay. Higit sa lahat, ang ganitong mga pagtitipon lalong magpatibay sa aming pananalig, sa aming pananampalataya, lalong magpatibay, pagbigay ng inspirasyon na manatili kami sa matuwid na mga paglilingkod sa iyo. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na lagi naming nakakasama sa mga pagsamba sa iyo. Nawa po, Ama, lahat kami makarating sa hangganan ng paglilingkod na ito, karapat-dapat magmana ng buhay na walang hanggan. Patawarin kami, Ama, sa aming mga pagkakasala. Patuloy mong kasangkapanin ang aming mga pagsamba upang lalo kami manatilig sa kabanalan habang patungo kami sa pangakong kaligtasan.
Tinanggap namin ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.